Hello sa inyo lahat mga brothers and sisters. I'm Brother Robert Rivero. I am Brother Sunny Boy R. Santos Jr. At nandito kayo ngayon sa Brothers Talk Podcast! Antabayanan niyo po kami sa araw na ito dahil makakarinig kayo ng kakaibang mga kwento mula sa mga ledyonaryo at sa kanilang tanang buhay. Yan. So guys, pag-usapan natin na yun about sa Legion of Mary. So, brother, paano nga ba maging isang milyonaryo? So, itanong natin dito sa kasama ko, Brother Sunny Boy. Okay po, para po sa inyong kaalaman, ang pagiging isang ledyonaryo ay madali lamang. Ngunit may mga kanya-kanyang gawain na ibibigay sa inyo. Ang pagiging isang ledyonaryo ay parang isang sundalo. Hindi sundalo militar, kundi sundalo ni Maria na lumalaban sa kasamaan sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario at paggawa ng mga mabubuting bagay. Maaari ka pong pumunta sa ICC Pasig City ngayong July Awareness Month ng Legion of Mary 2026 at maaari kang magsabi na maaari bang dumalo sa inyong pagpupulong? Ang pagpupulong po ay may kanya-kanyang oras o schedule. Maliban na lamang po kung cancel po ang inyong meeting. Yan lamang po, brother. Kasi dito kasi sa pagiging isang missionary, in my personal experience, marami na rin akong napagdaanan about sa Legion of Mary. So sa mga hindi nakakaalam, ako'y nag-umpisa noong ako'y 17 years old lamang, noong year 2010. Actually, wala kasing nag-invite sa akin. So, nung panahon na yon, ako'y nag-observe kung ano ba yung ginagawa ng Legion of Mary kasi kumbaga wala pa ako masyadong kamuang-muang noon. Kumbaga ako'y nag-observe and then after that, fast forward, yun, medyo may ano na rin ako, may alam na rin ako about sa Legion and also tumagal na rin ako ng ganito. So, napakaganda dito sa Legion of Mary kasi ito yung panahon na talagang susubukin ka eh. Ito yung panahon na talagang matitest ang iyong discipline, pasensya, at marami pang iba. Saka ito yung pagkakataon ba na ang dami mong nakakasalamuha eh. Di ba? Tama ba, Sunny Boy? Opo, tamang-tama po yun. Sa akin naman pong personal na story, 2010 nagsimula si Brother Robert na maging ledyonaryo at ako po ay 2010 pinanganak. Ibig sabihin, nung siya ay ledyonaryo, noong 2010 at ako ay 15 years old na ngayon, ang ibig sabihin lamang po nito, siya po ay 15 years na sa Legion of Mary. Yes. Tama? Yes, 15 years na. Okay. Ang akin naman pong kwento ay 2019 nang ako'y magkamuang, namatay po ang aking lolo at ang aking kapatid na may sakit. Dahil po doon, hindi po kinaya ng aking amang kalungkutan, kaya kung saan-saan niya kami dinala. Kaya din po, na ranasan namin tumira sa gilid-gilid ng Pasig City Mega Market. Isang pagsubok po yung hinahabol kami ng mga tauhan ng DSWD at ng mga SOG. Dahil po ipinagbabawal po ang pagtulog o paninirahan sa Pasig City Mega Market ng mga pulubi o mga hindi naman kami taong grass. Hindi naman hindi naman kami taong yung mga basta ganito, mga homeless, ganon. Actually, may tahanan naman po kami pero may problema nga lang na hindi ko na muna sasabihin sa ngayon. Taong 2019 naman po, isang taong simbahan ang nag-imbita sa amin na tumira sa kanilang tahanan. Tumira kami doon at ang kapalit lamang ay magsisimba kami ng buong pamilya ng sama-sama. Hindi pa lumilipas ang isang buwan. 2 linggo matapos ang pagtira namin doon, nagkaroon ng problema na hindi ko na muna sasabihin sa inyo ngayon. Problema na naging dahilan ng aming pag-alis sa tahanan ng iyon kahit hindi pa kami tumatagal na 1 buwan. Ngayon naman po, 2019 din, bago mag-2020,
lumipat kami ng Batangas. Kami ay namuhay bilang mga peryante o mga taong nagtatrabaho sa peryahan. Marami kaming napuntahan, kagaya na lamang ng Rizal, Bataan, at marami pang iba. Hindi po biro ang buhay na dinanas ko bago maging isang milyonaryo. Ngayon din po, 2021, bumalik kami ng Pasig. Tumira kami sa isang tahanan o apartment ng guro ng aking ate. Doon kami nanirahan, brother, ng higit isang taon. Isang taon. Isang taon kami nanirahan. Nagpapasalamat ako kay Ginang Sherry Enriquez sa guro ng aking ate dahil siya ang nagpatila sa amin doon sa mahigit na isang taon. Pagkatapos naman ng isang taon na yon, kami po ay lumipat sa aming tahanan. Dito po sa Pasig din. Pero hindi ko na i-mention ng location. For privacy na lang po natin. Ganito po yun. Ang Legion of Mary ay pinasok ko taong 2022. Merong nag-invite sa akin na kaibigan nung dati nagpatira sa amin na taong simbahan. Kung gusto ko daw mag-join ng Legion of Mary. Nag-join ako ng Legion of Mary. Noong una, hiya ako, brother. Dahil hindi ko alam kung ano yung gagawin ko at ano yung mga dapat gawin sa Legion of Mary. After years, ngayon, 2026, so, magpo 4 years na. Magpo 4 years na tayo sa Legion of Mary sa November. Yes. So, iba't iba ang karanasan ng aking naranasan. Tayo po ay nagkaroon ng karagdagang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at tayo po ay nakikita mo yan, brother, di ba? Isa na po tayo sa nangunguna sa pagpapangalaganat ng salita ng Diyos at namumuno sa mga kabataan para magsimba. Ayan, brother. Ang Legion of Mary, ang buhay ko ay walang puang sa mundo. Ang buhay ko ay walang pabuluhan nung ako'y bata pa lamang dahil hindi ko alam kung saan ako at anong direksyon meron ako. Pero nung naging Legion of Mary ako, alam ko na ang sagot sa mga tanong ko. May pangarap na ako at lahat yon tutuparin ko bilang Legionaryo. Yun lang ang aking kwento, brother. Mga brothers and sisters, yung kwento ni Brother Sunny Boy sana magsilbing inspirasyon para sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood. Dahil dito sa Legion of Mary ay talagang malaking may tutulong nito sa atin. Kasi, syempre, sa pinagdaanan ni Brother Sunny Boy, syempre, hindi naman naiiwasan yon. Tapos, syempre, ako rin, marami rin akong pinagdaanan din about sa Legion of Mary, especially on my presidium. Pero hindi ko na masyado i-detalye. Ayun. Pero nakakatuwa, Brother Sunny Boy, dito sa Legion of Mary na maswerte ang mga kabataan na yun na mga sumasali. It's all because hindi pa sila sumasalang sa meeting, talagang ino-orient na sila. Kasi ako, nung in my personal experience, talagang walang nag-orient sa akin. Totally talaga, guys. Totoo po ito. Totoo po ito. Walang nag-orient sa akin. Ano bang ginagawa sa Legion of Mary? Parang kung saan lang ako pumasok doon sa isang room. Hindi ko lang sasabihin ko anong room yun. Kung saan lang ako pumasok doon sa isang room na yun, tapos nakikita ko, may nag-uusap-usap sila. Ano ibig sabihin na pag-uusap-usap na yun? So, ngayon, maswerte ang mga kabataan na yun dahil buti sila ay na-orient sila. Kagaya din ni Brother Sunny Boy, talagang in-orient talaga siya kung anong ginagawa sa Legion of Mary. So, sana, yung mga kabataan nanonood na yun, ay sana ay magsilbing lesson ito para sa inyo sa lahat mga sasalin dito sa Legion of Mary. Kasi talagang, ito yung tipong yung hindi mo na kailangan pag-isipan ng mabuti. Kasi ito yung makakatulong sa inyo ito sa araw-araw. Di ba? Tama ba? Opo, brother. Kumbaga, ang Legion of Mary, hindi mo na kailangan pag-isipan pa na dumalo sa pagpupulong. Kasi, once a legionary, always a legionary. Tama po. Isang legyonaryo, hindi nawawalan ng direksyon. Kasi, Tama. kapiling niya ang inang Birheng Maria. Yes, tama. Kung kapiling niya ang ina,
ganun din ang anak na ating Panginoong Kristo. Tama. Tama po, brother. Kumbaga si Mama Mary, hindi siya nagdalawang isip na mag-yes na siya ay magdadalang tao. Sana kayo din mga kabataan sa lahat ng mga nanonood, nanay, tatay, pasalihin niyo po ang inyong mga anak dahil ito yung makakatulong po para sa inyo sa araw-araw. Huwag niyo pong iisipin na, ay brother kasi boring ito eh. Hindi po ito nakaka-boring. Oo, maraming nagsasabi na boring dito, pero kapag tumagal kayo dito talagang masasabi natin na maganda dito. Di ba, brother? Oh, brother. Actually, brother, alam mo, nung unang pagpasok ko sa Legion of Mary, ganun din ako. Oh, Absent ako ng absent sa mga meeting. Kasi, Huwag yung gagayahin yun, guys, ha? kasi ganito yon, brothers and sisters, sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Nung pagpasok ko sa Legion of Mary, dahil ako'y wala pang alam, pinipili ko umabsent kasi nga wala akong alam. Ayun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Ang dapat ko palang gawin umattend ng meeting para malaman ko kung ano talaga yung ginagawa sa Legion of Mary. Tama. Malamang pagkakamali ang Oo. aking nagawa. So, yung sa time na yun na pala absent ka, ano yung nakapag-guess sa'yo na magsipag sa pag-attend sa pulong? Isang posisyon na binigay po sa akin. Wala pa man ako sa pagkakataon na hinawakan na yung posisyon na yon. Oo. Pero dahil sa karanasan ko na mamuno sa paaralan sa Palatiw Elementary School, kasi nung panahon na ibinigay sa akin yung posisyon na yon, ako po ay isang representatiba sa Palatiw Elementary School nung ako'y nag-aaral pa. Gayon din, ibinigay sa akin ang posisyon ng Ingat Yaman. Brother, paki-translate naman sa English. Treasurer. Treasurer po. Kasi baka hindi nyo maintindihan ng Ingat Yaman. Alam ko po, marami po yung kabataan ang hindi nakakaalam na mga salitang Pilipino, Tagalog. Kaya, mas mabuti ng klaro natin. Oo. Ako po ay nahalal bilang Ingat Yaman o Treasurer sa amin pong presidium. Isang posisyon na nakapagbago ng aking pagiging active. Ako po ay pala absent nung una. Ngunit nung ibinigay sa akin ng posisyon, wala na po akong magawa. Nakakahiya po na maglingkod sa Inang Birheng Maria na isa kang officer, tapos ikaw ay pala absent. Tama, brother? Tama. Kaya, nagpapasalamat ako sa aming presidente na aking ninang sa kumpil na si Sister Rowena Miralles. Nagpapasalamat kami dahil siya ang una namin naging gabay sa pagpapalawak ng aming kaalaman sa Legion of Mary. So, yun. So, di ba guys, talagang malaking naitutulong talaga kay Brother Sunny Boy ang Legion of Mary. Talagang maraming nagka-guide sa kanya. Dito sa Legion of Mary, talagang masasabi ko rin na ito yung organization na talagang talagang kahit saan ka magpunta may Legion of Mary Kasi hindi lang siya dito sa Pinas, pero hindi siya sa ibang bansa. So, I hope in the future ay makapunta rin ako sa ibang bansa na mayroong Legion of Mary din. Kasi, syempre, dito kasi natin makikita yung talagang pagkakaisa ng mga tao. At yung talagang yung may kasamang love and faith by God. So, talagang biyaya talaga sa Diyos sa iyo yan, magiging isang leonaryo. Syempre, tatagal ka pa ng ganito, hindi, di ba? So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga kabataan, mga nanay at tatay, Brother Sunny Boy, ano may advice mo sa kanila? Para po sa mga nanonood sa sa usapin nito o podcast, iniimbitahan ko po kayo na isali nyo ang inyong mga anak sa organisasyong ito. Legion of Mary. Kami po ay may July Awareness Month. Ngayong month, July. Nais ko po na kayo ay pumunta sa Pasig City Cathedral, ICC. At doon po kayo makipanayam sa aming kasamahan
na gusto niyo pong dumalo sa pagpupulong. Saan ba natin matatagpuan ang booth natin, brother? So, dito sa Immaculate Conception Cathedral, dito sa Pasig City, ay nakapwesto tayo dun sa may gilid lang ng simbahan. So, kapag sila ay pupunta dito, so makikita nila tayo dun. Nakapwesto ang table natin dun. Saan gilid? Sa tabi ng pinto. Tabi ng pinto. Okay. Yan po sa gilid daw po ng pinto ng Pasig City ICC. Matatagpuan niyo po ang booth ng Legion of Mary at maaari po kayong magsabi na gusto niyo po maging isang legionary at maging membro ng Legion of Mary. Pasensya na po kayo kung ako po'y inuubo dahil ako po'y may plema sa araw na ito. Paumanhin po. Yan, so iniimbitahan ko kayo guys na lumako kayo dito sa gagawin namin July Awareness Month. Itong buong July na to. So, all Sundays ito ng July. So, pagpasok nyo sa gate namin ng ICC ay makikita nyo ang table namin doon sa may gilid lang sa tabi ng pinto ng simbahan. Doon nyo kami makikita at lahat ng mga kasama namin legionaries. Parents, nanay, tatay, pasalin nyo po ang inyong mga anak. Huwag kayong magdalawang isip po. Say yes to Mama Mary tayo kasi syempre katulad ng sabi ko rin kanina, kung si Mama Mary ay hindi nagdalawang isip, kayo pa kaya? Magdadalawang isip pa kayo? It's your opportunity na sumali po dito sa Legion of Mary. Kasi hindi lang ito basta-basta bata may pang matanda rin. Babae, lalaki, pwede pong sumali. So, malaking tulong po ito para sa araw-araw natin, di ba, Sunny Boy? Opo, actually, ako po'y nagpaplano na sa lalong madaling panahon, isali o ianid na rin sa aming organisasyon ang aking mga kapatid at iba pang kamag-anak, lalo na ang aking mga magulang. At isa pa pong paalala sa inyong lahat, tayo po ay tinitipon ng Diyos para magpuri at maglingkod sa Kanya. Kaya sa lahat po ng nakakalimot sa Kanyang araw, bad luck sa inyong lahat. At good luck naman po sa mga taong palasimba. Good luck po dahil hindi nyo nakakalimutan na ang Diyos ay may araw na inilaan para sa Kanya. Sabihin na lang natin, 7 days every week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. May 6 na araw po tayo ng ating pagtatrabaho. Di ba, brother? Ang pagtatrabaho po natin ay kailangan ng pahinga. At ang pahingang iyon ay ang pagpupuri natin sa Diyos Ama. Ito'y sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa. Mahalaga na makidalo, na makiisa sa pag-celebrate ng Eucharistic Mass every Sunday. Dahil ang pagsimba kasamang pamilya ay may lakip na biyaya mula sa Diyos Ama. At gagabayan tayo ng Diyos Ama kahit saan tayo magpunta. Yun lamang po. Maraming salamat. O, dagdag ko lang, Brother Sunny Boy, kasi baka hindi nila alam, ano ba itong July Awareness Month? So, itong July Awareness Month, ito yung yearly natin ito ginagawa sa Legion of Mary, na tuwing month of July ay nagkakaroon kami ng recruitment. Ito yung isang recruitment na kung saan, syempre, lahat ng mga tao ay mag-invite sumali sa Legion of Mary. Kaya, uulitin ko, sana makadalo kayo. Makadalo ang bawat isa sa inyo, lalo na yung, especially yung makakapanood nito. Again, I'm Brother Sunny Boy R. Santos Jr., isang ledyonaryo, at ang aking masasabi, dalawa lang. Once a legendary, always a legendary. God is good. All the time. All the time. God is good. Yan po ang aking masasabi sa araw na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo lahat. Dito na po namin tinatapos ang usaping ito o ang ating podcast, brother. Kami po ay masaya na may bahagi sa inyo ang podcast patungkol sa Legion of Mary.
Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Muli, Brother Sunny Boy R. Santos Jr., I'm Brother Robert Rivero. this is the end. Maraming salamat po. See you on the next podcast. For more videos, just like, subscribe, and click the bell button.